Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang nais ninyong iparating sa amin. Ano bang love connections ito? Anong mga gabay na nais ninyong iparating sa amin? Spirit guys, send me messages. Guidance, love connections. Anong love story ito? Anong lessons in life? Anong nais ninyong ipabatid sa aming mga gabay sa buhay pag-ibig? Three of Swords. Six of Wands. Eight of Swords. King of Wands. Page of Pentacles. Moon. Ten of Cups. And Queen of Swords. Maganda dito lumabas si King and Queen of Wands. Yan. At lumabas din yung Ten of Cups. Ten of Cups kasi kapag lumabas yan, ibig sabihin, pagmamahalan, umaapaw na damdamin, love, joy, happiness. Okay? Pero dito, bago nyo makamtan yung love, joy, happiness na yan, nagdaan muna kayo sa isang heartaches. You're being heartbroken, nagdaan ka sa isang mapait na relasyon. Yung relasyon dati na akala mo hindi mo na makakayanan pang pakawalan ng sarili mo. Kasi nandiyan sa isip mo, nakastuck ka do sa relationship na yon na wala na mangyayari sa buhay mo. Na nandun ka lang sa isang toxic na relationship. Na nakatali ka lang do sa isang relasyon na kung saan hindi ka na nga masaya, hindi ka pa makaalis dun. Parang maaring para sa mga married couple, nandun ka sa isang toxic na relationship na kahit sabihin mong gusto mo nang makalaya since hindi mo pa magawang umalis dahil siguro may anak kayo o kaya naman kasi 'di ba sa atin annulment, 'di ba? Matagal na proseso, mahabang proseso. Hindi mo magawang makapag-file ng ganun. Kaya sa isip mo, wala na, nakastuck ka na lang doon sa mapait mong buhay, pag-ibig dun sa taong yon. Pero dito kasi, yan o, marami kasing mga itinago sa'yo. Maraming hidden truth, maraming mga hindi magagandang bagay pa. Siguro ang matutuklasan mo dito sa taong to, na siyang makakapagbigay sa'yo ng opportunity. Merong pagkakataon dito na parang mamumulat ka at yung nasa isip mo na nakastuck ka lang doon at hindi ka na makakawala pa doon sa relasyon na yun. Na yung gusto mo maging maligaya with someone na talagang pahahalagaan ka. Merong isang taong tutulong sa'yo. Yung taong yon, siya yung sobrang attracted sa'yo. Siya yung passionate, siya yung talagang merong malasakit sa'yo. Dahil nakikita niya sa'yo na napakabuti mo. Ganun ka rin. Kaya nga pareho kayong ones dito. Pareho kayong good looking. You attract each other. At the same time, this person cares for you. This person is passionately desires you, wants you to be with you.
At lalong-lalo na't nahihirapan ka dito sa kinilagyan mo, siya yung someone na tutulong sa'yo para makawala ka doon. Ibig sabihin, ipaparamdam niya sa'yo yung pagpapahalaga. Kung may mga bagay na sabihin natin sa proseso upang legal ka makawala doon, diba? Tutulungan ka ng taong to. Pero hindi niya sasamantalahin yun na parang kapalit yun is yung kayo. Hindi. Ikaw na rin mismo, mahuhulog ang loob mo sa taong yun sa pinapakita niyang kabutihan niya sa'yo. Magiging successful yon, ibig sabihin tuluyang ka makakalaya doon sa isang toxic na person na yon. Kung kasal kayo, talagang legal na magiging maayos ang iyong paghiwalay. Kung hindi naman, talagang magbibigyan ka ng lakas ng loob para ikaw na mismo mag-decide sa sarili mo na hindi mo nakahayaan ang sarili mo na manatili pa sa ganong klaseng relasyon. Dahil lalo na merong isang taong tunay na nagmamalasakit sa'yo. At tunay na may pagmamahal sa'yo. Kasi yung flower dito, ayan, overflowing of love, of joy, of happiness, yung cups, emotions, love, feelings. Diba? Itong taong to, siya yung talagang match made in heaven para sa'yo. Siya yung the one. You are the chosen one for this person and this person is the one for you. Diba? Maniwala kayo, meron talagang the one na ipinakda, na inilaan para sa iyo. Minsan yung mga taong na una mong nakakasama, nakakasalamuha, it just gives you lessons in life. Kailangan minsan maramdaman mo yung pain na yon in order for you to discover your strength. Diba? Minsan kailangan maramdaman mo yung mga pain na yon in order for you to strengthen your faith in God. Minsan kailangan mo maramdaman yung pain na yon in order for you to become a better person. Okay? Yung mga pain na yon transforms you into someone who is stronger, who can stand up and face the world, any challenges in your life, and for you to become a better person. No? Lalo na yung pananampalataya mo kay God. Maniwala kayo, meron talagang the one para sa inyo. Stay optimistic about your love life. Yan. Positive thinking and faith will bring you romance. Ito, maging optimistic kayo, maging positibo kayo about your love life kahit na naranasan ninyo ang isang sakit. Ang sakit mula doon sa tao, hindi kayo trinato ng maayos. Still, be optimistic because there is someone truly for you. Kaya yun, positive thinking and faith will bring you romance to the right person. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things are as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Acceptance na yan, siguro sinasabi dito na you have to accept that maybe that person is not really meant for you. You have to accept the fact that that person doesn't serves you, so that maalis yan sa isipan mo na hindi mo kayang makawala doon sa taong yon. Minsan kasi nakastuck ka doon sa isang relasyon na toxic. Kasi hindi mo ma-accept sa sarili mo na itong taong minahal mo pero hindi ka naman minahal ng gusto. Acceptance is the key for you to have inner peace. Acceptance is the key for you to move forward. Acceptance is the key for you maybe to forgive yourself and for you to start seeing positive things in life. No, ibig sabihin, accept mo yung pain, i-accept mo yung failed relationship in order for you to move forward, to go on with your life. Stay optimistic, believe that there is someone for you,
someone that you truly deserve. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.